Pinuntahan ko yung mami ni Melody dahil na-hospital siya. Eh, kasi napipilitan siya. Unlike Yaya Melody, who genuinely cares for us. Actually, Dad, I just wanna say na I really agree with the Kasambahay bill. Because yung mga taong katulad kay Yaya Melody, they're not just hard workers, you know. They genuinely care for us and they love us unconditionally. Alam ko na minsan we forget to appreciate them and minsan we don't recognize their feelings, pero you know, they're only human. And what's even worse is that they're treated as less than human beings. Saka hindi mo ba nami-miss ang mga talak ni ate? Ikaw talaga, oo. Pero Nay, magpahinga ka na nga muna. Kasi inaantay ka na ng mga classmate mo sa bingo. Kaya huwag ka na munang lumabas, baka mabinat ka. Huwag muna kayo magkikilos dito sa bahay, ha? Alam mo, anak, sa palagay ko, ha, huwag ka munang pumunta doon. Kasi hindi ka pa handang humarap doon kay Sir Glenn. Eh baka naman kasi nauntog na si Sir Glenn. At na-realize niya na hindi to comics o fairy tale para magkatuluyan sila ni ate. Galing. Lakas mo. Lakas mo pa. Ikaw talaga. Imbis na makabawas ka sa sama ng loob ng ate mo, mas dinadagdagan mo pa. Eh, Nay, sorry naman kung prangka lang ako. Eh, sinasabi ko lang naman kay ate para di na siya umasa. Alam mo, sa tingin ko, dito ka na lang muna. Ngayon, kapag naka-move on ka na, tsaka ka na bumalik doon. Pero, Nay, kailangan po ako ng mga bata. Anak, yung mga bata, sa palagay ko naman, hindi yung pababayaan ng mga tao doon sa palasyo. Sa pagkakataong ito, ang isipin mo naman, sarili mo. Hindi pa naghihilom yung sugat sa puso mo. Naku, kilala kita eh. Naglalakas-lakasan ka, pero sa totoo lang, nasasaktan ka pa. Pero, Nay, Melody, anak. Alam mo ba kung bakit hindi ko pinababayaang magbantay si Impact sa parlor? Eh, sino namang maniniwalang pwede akong magpaganda ng tao kung siya nakikita araw-araw? Ang ibig ko lang naman sabihin, anak, hindi mo kayang ibigay ang wala ka. Anak, paano ka mag-aalaga ng ibang tao kung sarili mo hindi mo inaalagaan?